So, hi everyone! Welcome back to my TikTok channel. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang isang interesting topic. So, hello ka-researchers! Welcome again. I hope na matututo tayo for our new video. Kahit short lang siya, at least nakakabigay tayo ng konting information sa inyong mga research. Okay? So, pag-uusapan natin ngayong hapon is yung pagkuha ng sample size sa ating mga number of respondents or participants. So, una, before tayo mag-proceed, consider mo natin yung mga questions na ito. So, the first question is, paano ba malaman ang number of respondents sa ating research? At saka yung pangalawa is, iba ba ang style ng pag-identify ng number of respondents sa quantitative research at qualitative research? Ang third question is, ano ba ang Sloven sampling technique or Sloven formula na tinatawag? At kailan ito ginagamit? At ang pang 4, ano naman ang margin of error? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Ang first question is, paano ba malalaman ang number of research respondents? So first, identify mo muna kung ito ba ay quali or quantitative research. Kung qualitative research kasi iba naman yung method natin doon sa pagkuha ng ating respondents. Kasi pag qualitative research, hindi naman ganun karami, hindi siya maramihan. Usually, pinakamarami yung 15 to 20, yung iba nga 5, 7 lang. Kasi interview kasi ang kinukuha natin. Responses siya through interview. So, kung the more na sobrang dami mong thematic analysis sa qualitative research. Then, sa quantitative research naman, doon tayo sa quantitative research magfo-focus. Kasi yung ating focus ngayon is Sloven formula. Sa quantitative research, merong gi-propose doon sa book ni Dr. Expectation Gonzalez at Dr. Jose F. Calderon na pwede tayong kumuha ng 20% at saka yung gamitin din natin yung ating Sloven formula. Unahin natin si 20%. Si 20% na ito is kung meron kang 1,000 na population, diba, gusto mong kunin yung sample size ng 1,000 na mga teachers, gusto mong kumuha lang ng 20% doon, meaning to say that's only 200 ng iyong total population. So, pwede naman din ganun. Pero, meron din tayong gina-introduce yung ating Sloven formula. So, mamaya ibibigay ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, yun yung address natin sa questions 1 and 2. And then, next question is for question number 3 naman, ano naman ang Sloven technique at kailan naman ito ginagamit? Okay, so yun ang ating aalamin. So, ano kaya ang tinatawag na Sloven at saka yung ating, yung Sloven technique na ito or Sloven formula. So, according to Ellen, 2020, Sloven formula allows researchers to sample the population with desired degree of accuracy. Bakit desired degree of accuracy? Kasi ikaw magde-decide ng iyong margin of error. Doon kasi sa formula ng Sloven formula na sampling technique na ito, meron siyang tinatawag na margin of error. Kung saan, the more na mas maliit ang margin of error, the more na mas marami siyang respondents, number of sample size na binibigay. The more na mas malaki ang ating margin of error, mas maliit ang binibigay niya na sample size. Okay, ano nga ba yung mga margin of errors natin? Pwede tayo, ang usual na mga margin of errors is 0.05, 0.03, 0.02, 0.04. Pero yung pinakagamit talaga is 0.03 at saka 0.05. Or tinatawag din natin itong confidence level. Okay. So, dito, meron tayong question. Meron tayong question no, regarding sa isang research. Sabi doon sa, may problem sa research, ito, nasa taas. Sheila wants to determine the sample size of the total population of the law enforcers, which is 350. Using the Sloven formula with a margin of error, what is the margin of error 0.05, what is the sample size? So si Sheila daw gusto niyang malaman kung ilan yung kukunin niyang sample size doon sa 350 na total population. Na yan, sa 350 na yan, ilan ba yung sample size na dapat o yung magiging respondents niya sa study niya. At nag-propose siya, nagagamit siya ng margin of error na 0.05. Okay, so yun ang problem natin. Now, nagkakaroon tayo, gumagamit tayo ng Sloven formula, usually pag more than 100 na. Okay? So, gumagamit tayo ng Sloven. Pero pag mga 100 lang, below 100, pwede mo naman kunin lahat as your respondents. Pero sobrang dami, feel mo sobrang dami na, you can have the Sloven
formula. So, here's my tutorial video kung paano isolve yung ating Slovene formula para ma-solve natin yung hinahanap ni Sheila na sample size. Okay, so apply natin yung formula ng Slovene para ma-solve natin yung sample size na hinahanap ni Sheila doon sa ating problem. So, yung n natin is our sample size, yung n naman dito is our total population, then 1 is constant, margin of error natin, at saka yung 2 is also constant. Remember natin na si Sheila, ang gusto niya gamitin na margin of error is 0.05. So, yun ang ipapagamit ni Sheila. And then, yung our total population, or our n, is 350. So, since 350, gamitan natin ng ating formula or igamitin natin sa ating formula ang information na yan. So, we have n equals 350, that is our n dito sa taas, over yung ating 1 is constant, copy lang natin sa ating denominator, plus yung n natin, copy lang natin, 350. Sundin lang natin yung ating formula. Tapos, after that, i-enclose lang natin sa parenthesis for our margin of error, 0.05. Then, squared. So, apply natin yung PEMDAS. Unahin natin yung nasa parenthesis at saka exponent natin. So, apply natin dito 350 over 1 plus 350. I-times na natin 0.05 times 0.05. Kung wala kang scientific na calculator, 0.05 times 0.05 lang siya. So, the answer for that is 0.0025. Ngayon, dito lang tayo mag-focus sa denominator. Pinaka-last na natin i-divide yung numerator at saka denominator natin. Andyan pa rin yung ating n na yan. So, therefore, 350 times lang natin dito. So, we have 350 over 1 plus. Then, 350 times mo yan dito. So, the answer for that is 0.875. So, that's the answer. Ngayon, i-plus mo na lang itong dalawa. So, 350 over 1 plus 0.875, the answer is 1.875. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, i-divide natin yung dalawa. So, the answer for that is 350 divided by 1.875. So, the answer is 186.666. Ganun kasi siya. So, i-round off na natin to the 2 decimal, no? Hindi to. And then, since ano siya, meron siyang remaining dyan, dapat kailangan natin whole number kasi population yung pinag-uusapan natin. So, therefore, magiging 187. Now, take note, kahit mag 186.1 pa ito, kahit 1 pa yung nandito, kailangan mo pa rin siya i-round off kasi tao yan to make it fair. Okay? Wala namang tao na kalahati lang ang pwede mong paa niya lang yung isali niya. So, dapat, kailangan kahit mag 1 pa yan siya, below 5 pa yan, as long as hindi siya magsi-0, dito yung first decimal, kailangan mo siyang i-round off para maging mabigyan mo siya ng justice yung iyong decimal. Okay? So, the answer for that is 187. So, therefore, yung hinihingi ni Sheila na sample size is 187. So, nakatipid ka ng papel, nakatipid ka ng oras. Out of 350, 187 lang yung iyong respondents na isasali sa iyong research. So, ayun mga ka-researchers, so naituro ko na sa inyo yung simple na pamamaraan ng Slovene kung saan nakakatulong sa atin to determine our number of respondents para doon sa ating research. So, wag lang naman natin kalimutan ang continue na pag-like and pag-follow and pag-watch ng aking video, tutorial video, at saka short tip sa ating mga research na ginagawa or thesis na ginagawa natin sa araw-araw. Thank you so much and have a good day.